How do we solve this problem maliban sa pag-iingay po sa social media? Kasi wala na ho tayong magagawa kung makakapal na po sila, ma'am, eh. Kung mga manhid na po sila dito, eh. I mean, may problema po talaga sa mismong pag-formulate pa lang ng ating budget. Meron pa hong problema from the very beginning. Parang ganun po itong resulta ng ating pinag-uusapan. Manong Ted, alam nyo, leadership problem na po talaga to eh. Kasi alam nyo, ito pa, isang kwento na nakakalungkot 2020, 24, 25 din naman dito pinag-uusapan natin. Kasi naalala nyo nung kinuha yung pondo ng PhilHealth at saka PDIC. Importante din to kasi ngayon po pinipressure namin na ibalik din yung pondo ng PDIC. Akala natin ang pagkakagastosan ng pondong ito ay talagang malalaking development program, hindi po ba? Ni-require ng Supreme Court ang DBM, i-disclose nyo kung saan nyo ginastos yung mga pondo na yan. Dahil sabi nyo, ipopondohan ng unprogrammed appropriation. Alam nyo ba, Manong Ted, paglabas, halos 80% ng mga pondong yan ay napunta pa rin sa DPWH. At dun sa 80% na yon, ano yung pinagkagastosan? Ganito pa rin, flood control, multipurpose building, akala natin yung mga malalaking foreign assisted projects na, hindi ba? Pero sa bandang huli, itong PhilHealth Fund na kinuha at PDIC na kinuha ay napunta pa rin sa mga maliliit na tingi-tinging projects na nagsusulong pa rin ng patronage politics. Kaya hindi ito one time lang na ngayong 2027. Over the years nakikita natin ito at ito ay leadership problem na. Kasi hindi ba sabi ng Pangulo, hindi niya alam kung ano itong mga fund na to na binabanggit. Siya yung Pangulo, siya yung in charge, siya yung nagsiset ng direction sa development agenda natin. Siya dapat ang nagsisend ng signal sa Congress or sa Senado. Paano ba natin dapat ina-allocate itong maliit na pondo na natitira for development? Kaso yun ang nakakalungkot kasi nakikita mo yung budget ng Malacanang, tingi-tingi. Pag tinignan mo yung budget ng DPWH, ganun din ang nature. May mga flood controls, multipurpose buildings, sports facility. Diba? Opo, yes, ma'am. Leadership problem. Kasi hindi ka maaaring maghugas ng kamay na hindi ko alam yan. Kasi nga, yung NEP nagsisimula sa inyo. Yes. I mean, malungkot na katotohanan, ma'am. Kapag leadership problem na po, ang lalim na ho nito, ma'am. Kasi alam mo, Manong Ted, pag tinignan mo ng mga nakakaraang eleksyon, malaki yung problema ng Pilipinas. Ekonomiya yung problema natin. Sino ba yung mga nasa posisyon? Halimbawa na lang, ililink ko rin to, pinag-uusapan, Paxilica, parang it's something big in investment opportunity sa Pilipinas, diba? Kung pinag-iisipan natin, ganito kalaking industriya daw ang papasok opportunity. Di ba kung ikaw yung presidente, kailangan technically capacitated ang ating mga mamamayan. Kailangan meron silang skills na tutugma sa mga matataas na malalaking trabaho makukuha nila dyan para mataas na sweldo, di ba? Nakita ba natin yun sa budget? Magkano yung allocation sa CHED? Hindi ba dapat sa CHED yan at nag-a-align na dapat pinapaaral na natin ng engineering, masteral, PhD ang ating mga estudyante para high-skilled sila pagpasok nitong Paxilica? Hindi naman yun yung nakita natin sa budget. Nasaan ang investment sa human capital? Anong klase yung budget sa edukasyon at kalusugan? Binawasan po yung state colleges ng 2.42%, yung kanilang budget. So, inconsistent. I mean, kung ikaw ang presidente, ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno, inisip mo na agad dapat industrial policy, human capital, pagpapataas ng abilidad ng taong bayan para tumaas yung capacity para kumita. Ano yung nire-reflect ng budget natin? Budget cut para sa tertiary education. Mukhang inconsistent kung development talaga ang pinag-iisipan, hindi po ba? Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.